May isang babae, nagngangalang Colleen Aseñas. Itinago ang tunay na pagkatao para mamasukang katulong sa sariling pamilya at para mapalapit siya sa kanyang anak. Pero magugulat pala siya sa kanyang matutuklasan. Ano kaya ito? Malalim na ang gabi at malakas na ang ulan, pero wala lamang ang lahat para kay Colleen. Ang tanging nasa isip niya ang mahawakan at mahagka ng anak niyang matagal na nawalay sa kanya. Manong, nakikiusap po ako sa inyo. Gusto ko pong makita ang anak ko. Muling pakiusap ni Colleen habang iniinda ang sobrang lamig ng nararamdaman. Ma'am, nakikiusap din po ako sa inyo. Umuwi na po kayo. Punong pagsusumamo ang boses ng guard habang naawang pinanood siya. Miss na miss ko na po ang anak ko. Hayaan niyo na po akong makita ang anak ko. Pagmamakaawa ni Colleen habang humahagulgol at dahan-dahang umupo sa kalsada. Walang nagawa si Colleen kundi ang maglakad paalis at umuwi sa tinutuluyang apartment kasama ang kaibigan niyang si Macy. Basang-basa siya at walang dalang payong na nag-aabang ng masasakyang pauwi. Colleen, anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Hindi ka ba sumilong man lang? Nag-alalang bungad sa kanya ni Macy nang pagbuksan siya nito. Umiling siya at maliit na ngumiti sa kaibigan bago tinanggap ang inabot na tuwalya. Okay lang ako. Mukhang konti na lang. Makikita ko na ang anak ko, sabi ni Colleen. Halos magdadalawang linggo na simula nang palagi siyang nagbabakasakali na makita ang anak niya. Ilang beses na siyang lumuhod at nagmamakaawa. Ilang beses na rin siyang nakatikim ng salitang init at ulan. Pero wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam kung ano ang isipin sa kanya ng mga tao. Dahil alam ni Colleen, sa huli, yakap ng anak niya ang naghihintay sa kanya. Hindi ka ba napapagod, Colleen? 2 linggo na. Pero kahit anino ni Bruce at Seiya, hindi mo pa nakikita. Hindi ako pwedeng mapagod, Mace. Hindi ako pwedeng magpahinga. Gusto ko nang mayakap ang anak ko. Kapag nagawa ko yan, tsaka na ako hinga ng maluwag. Pero hindi pa rin ako magpapahinga. Buong puso at determinadong sabi ni Colleen kay Macy. Dinig niya ang pagbuntong hininga ng kaibigan niya sa kanya. Kumain ka na at uminom ng gamot para makapagpahinga ka na. Tumango siya sa kaibigan at sinunod ang sinabi nito. Nakangiti niyang pinanood ang papalayong bulto ng kaibigan niya sa kanya. Pumasok ito sa sariling kwarto. Laylay ang balikat na pumasok si Colleen sa kwarto niya. Daman niya ang pananakit at pagod sa kanyang buong katawan. Pero hindi siya pwedeng magpahinga muna. Dan nangako siya sa anak niyang naiwan sa States kasama ang kaibigan niya ron na si Jeff na tatawag siya. Umupo siya sa kanyang kama at nag-online tsaka tinawagan ng online ng kaibigan. Sinagot naman kaagad nito ang tawag niya. Buti naman at naisipan mong tumawag. May sarkastikong sabi sa kanya ng baklang kaibigan. Hindi niya itinago ang pagod niyang mukha at ngumiti sa kaibigan. Lumambot ang mukha nito at nag-alala siyang tinitigan mula sa screen. Kumakain ka pa ba, Colleen? Tanong ni Jeff sa kanya. Oo naman no. Kailangan ako ng mga anak ko kaya hindi ako pwedeng sumuko. Sabi niya. Si Vanya, pwede ko ba siyang makausap? Tanong niya at sinubukang silipin mula sa screen. Nakatulog na ang anak mo. Kakahintay sa'yo, girl. Kanina pa nga yun tanong ng tanong kung anong oras ka tatawag. Malungkot nitong sabi sa kanya. Ganun ba? Sige, di bali na. Tatawag na lang ako mamaya para makausap siya. Dahil sa sinabi niya, kinontra siya ng kaibigan. Hoy, magpahinga ka naman. Anong oras na dyan kung tatawag ka pa mamaya? Maiintindihan ka naman ni Vanya. Matalino yung anak mo. Sermon ni Jeff sa kanya na parang nanay. Napangiti siya. Araw-araw na ipinagpapasalamat ni Colleen sa Diyos ang pagkaroon niya ng maaasahang kaibigan
katulad ni Jeff at Missy. Hindi niya makakalimutan ang tulong na inihandog ng mga ito nung kinakailangan niya ng tulong, lalong-lalo na si Vanya. Hindi nagdalawang isip ang mga kaibigan niya na abutan sila ng tulong. O sige na, matulog ka na dyan. Kahit sa screen, nakikita ko yung naglalakihan mong eye bags. Maarteng sambit nito. Itinirik pa ang mga mata. Natatawa siyang tumango at pinatay ang tawag. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Gayong nakasanayan, nagluto siya ng agahan para sa kanilang dalawa ni Missy. At pagkatapos, tinawagan si Jeff para kamustahin at makausap na ang anak niyang si Vanya. I miss you so much, anak. Uminom ka na ba ng gamot mo? Tanong niya sa anak. Hindi niya maiwasang hindi maiyak sa sobrang pangulila sa anak niya. Alam niyang kailangan siya nito araw-araw dahil sa sakit nito. Pero kahit ganun, alam niyang kailangan din siya ng anak niyang naiwan sa Pilipinas. Malaki na si Vanya. Lumaki itong matalino at malawak ang pag-intindi, kaya kampante siyang maiintindihan siya nito. Miss na rin po kita, Mama. Kasama niyo na po ba ang kapatid kong si Seiya? Baka sa boses nito ang excitement. Malungkot siyang umiti sa anak sa screen. Hindi pa anak eh. Hayaan mo, kapag kasama ko na siya, ipapakilala ka agad kita. Sabi niya kay Vanya. Hindi rin tumagal ang pag-uusap nilang mag-ina dahil kailangan na itong matulog ng maaga at siya naman babalik na sa dating bahay nila ni Bruce. Kuya, dumating na po ba si Bruce? Tanong niya sa guard ng subdivision. Kilala siya nito, kaya malaya siyang nakakapagtanong. Ay, opo ma'am. Dumating po yun, kaninang madaling umaga. Dahil sa sinabi nito, nakaramdam siya ng saya at kagalakan sa puso niya. Para siyang nakakita ng pag-asa. Maraming salamat po. Nagmadali siyang tumungo sa harap ng gate ng bahay ng dating asawa niya. Ganun na lang ang saya niya nang makita ang anak niyang si Seiya na naglalaro sa bakuran. May kasambahay itong kasama pero abala sa pagdidilig ng halaman. Hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya. Nakangiti niyang pinagmamasdan ang anak niya. Naglalaro ito ng bola. Tumilapon sa malapit sa pwesto niya ang bola. Nakaramdam siya ng saya dahil pwede niya iyong kuning pagkakataon para mas matitigan ng malapitan ng anak. Seiya? Seiya? Anak ko? Mahinang pagtawag niya sa anak. Nakita siya ng anak niya pero hindi lumapit sa kinaroroonan niya. Kumunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Who are you po? Mas lalong lumaki ang ngiti ni Colleen sa tuwang na magsalita ito sa maliit na boses. Why are you crying po? May umaway po ba sa inyo? Umiling siya. Hindi natapos ang isasagot niya sana sa anak niya. Nang lumabas ang taong maliban sa anak niya, naiwan niya ang walang paalam. Hindi na siya umaasa, patatawarin siya nito o tanggapin pa. Manang, si Seiya. Una itong lumapit sa kasambahay na nagbabantay kanina kay Seiya hanggang sa dumapo ang tingin nito sa kinaroroonan nila ng anak niya. Seiya, tawag nito sa anak nila at mabilis na lumapit para kunin ang anak. Naramdaman niya ang malamig na tingin nitong itinapon sa kanya. Bruce! Bago pa man makalayo, tinawag na niya ang lalaki. Manang, pakikuha si Seiya rito at pakipasok sa loob. Nang makalayo na ang kasambahay, kasama ang anak nila, tsaka siya nito galit na tinignan. What are you doing here? Malamig at galit na tanong nito sa kanya. Malayong malayo sa trato ni Bruce sa kanya noon. Gusto kong makasama ang anak ko. Nauutal na sagot niya habang naglalandas ang mga luha sa pisngi. Umigting ang panga ni Bruce habang nakatingin sa kanya at mukhang hindi makapaniwala. Sa isip ni Colleen, parang alam niya na ang iniisip ni Bruce. Siguro, iniisip nito
na ang kapal ng mukha niyang bumalik, siya itong nang iwan. Pero para kay Colleen, wala siyang pakialam kung ano pa ang isipin ni Bruce sa kanya. Please, Bruce, how could you say that, woman? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Bruce sa kanya. Tinitigan niya si Bruce sa malamig at nag-aapoy sa galit ng mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Umalis ka na, Colleen. Wala kang mapapala dahil hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko na iniwan mo. Pagtataboy sa kanya nito at agad siyang tinalikuran. Bruce! Bruce! Please! Bruce! Parang awa mo na! Pagsusumigaw ni Colleen habang nakahawak sa matayog na gate. Ngunit parang binging nagdire-diretso papasok sa bahay si Bruce at hindi na siya muling nilingon pa. Nangihina ang tuhod niya at unting napaupo sa maalikabok na semento. Walang nagawa si Colleen kundi ang umiyak na lamang habang yakap-yakap ang sarili. Pero hindi nagpatinag si Colleen dahil sa nangyari, tumibay ang kalooban niyang huwag tumigil at huwag madala sa pagtaboy sa kanya ni Bruce. Buong araw at naabutan siya ng gabi noon sa kahihintay na dumating si Bruce at ang anak niya. Kaya bakit siya titigil ngayon kung kailan nasa harap na niya ang hinihintay niya? Magtsatsaga si Colleen hanggang sa lumambot ang puso ni Bruce at hahayaan siyang makasama ang anak nila. Ma'am, mukhang uulan na naman po. Mabuti pong umuwi na po kayo. Nagmamalasakit na sabi ng guard nang lumapit ito sa kanya. Binigyan pa siya nito ng payong. Pinapapauwi na rin po kayo ni Sir, ma'am. Baka magalit po yun at masisanti pa ho ako. Dagdag naman ito sa kanya. Nagkamot pa sa batok. Nahihiya siyang ngumiti at maliit na tumango rito. Sige po kuya, pasensya na po. Sige po ma'am, mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Hindi nga nagkamali ang guard dahil hindi pa man siya nakakalayo sa bahay ni Bruce. Bumuhos ang malakas na ulan. Nagpasalamat siya sa guard sa isip niya sa pagbigay sa kanya ng payong. Wala pa si Missy nang makarating siya sa apartment nila. Dumiretso siya sa kwarto niya at humiga dahil nakaramdam siya ng paghihilo at pananakit ng ulo. Minasahin niya ang kanyang sentido hanggang sa hindi niya namalayan nakatulog na pala siya at nagising na lang nang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto. Kumain ka na, Len, para makainom ka ng gamot. Ang taas ng lagnat mo. Alam mo ba yun? Sana naman iningatan mo rin ang sarili mo, Colleen. Baka ano pa ang mangyari sa'yo. Wala siyang lakas na sumagot kay Missy nang sinimulan siyang sermonan nito. Ganon din si Jeff sa kanya nang tumawag ito kinabukasan. Okay na nga ako, huwag kang mag-alala. Pangungumbinsin niya kay Jeff na inirap-irapan lang siya sa screen. Siguraduhin mo yan, Colleen. Kung ayaw mo mag-alala si Vanya, sinasabi ko sa'yo. Dinuro siya nito sa screen. Mahina siyang tumawa sa mukha ng kaibigan. Huwag mo nang sabihin sa kanya, okay? Ayoko ng pangatlong sermon. Biro niya. Kamusta na pala siya? Hindi pa naubos ang gamot niya? Kakabili ko lang kaninang hapon nang umuwi kami galing sa ospital. Thank you talaga, Jeff, ha? Sobrang nakakaabalan na ako sa'yo. Sabi ni Colleen kay Jeff. Niniwian lang siya nito at hinawi ang invisible na buhok. Hay naku girl, ayoko ng thank you mo. Kailangan mo kong ilibre pagbalik mo rito. Tumango siya at pabirong inimbahan ng suntok ang screen. Kamusta? May progress ba? Huwag mong kalimutan na 2 months na lang ang leave mo. Huwag mo nang i-extend. Tumango ulit siya at ngumiti. Kinuwento niya kay Jeff ang nangyari kahapon hanggang sa sumuko na ito dahil inaantok na raw siya. Hindi alam ni Colleen kung ano ang gagawin niya sa loob ng apartment dahil pinagbawalan siya ni Missy na gumawa ng gawaing bahay o kahit lumabas man lang ng apartment. Bagot na siya.
Hindi ininda ni Colleen ang sakit ng ulo at gumawa ng gawaing bahay. Ayaw niyang maging pabigat kay Missy. Sobra na siyang nahihiya sa kaibigan. Kaya sa ganitong paraan, mababawasan ang hiyang nararamdaman niya. Bakit ka kumilos? Hindi ka pa maayos. Baka anong mangyari sa'yo, te? Malalagot ako kay Jeff. Sita sa kanya ni Missy na madatnan siya nitong naglalaba at nagluluto. Huwag mo na akong intindihin, Mace. Okay na ako. Huwag kang mag-alala. Pagsisinungaling niya, ngumiti pa siya kay Missy para siguraduhin okay lang siya. Pagsapit ng umaga, bumalik sa dating gawi si Colleen na parang walang iniindang sakit. Maaga siyang gumising, nagluto ng agahan bago umalis at mag-abang na naman sa labas ng gate. Manong, nandyan po ba si Bruce? Hindi sumagot ang guard. Kapag kuwan, hinugot ang cellphone at nagdial. Sir, may naghahanap po sa inyo rito. Opo, siya pa rin po sir. Dahil sa galang at tono, nahulaan ni Colleen kung sino ang kausap ng guard. Palingon siya sa bakuran. Nagbabaka sakaling lumabas ang anak niya. Ma'am, umuwi na raw po kayo, sabi ni Sir Bruce. Sabi ng guard sa kanya. Pakisabi rin po kay Bruce na hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Matigasing sabi. Sir, ayaw pong umalis. Ho? Sige po. Matapos ang tawag, hindi na siya binalingan ng tingin ng guard at bumalik sa dating pwesto. Nakahawak sa hamba ng gate si Colleen. Tumitingkayad pa para panoorin ang anak niyang kakalabas lang at naglalaro sa bakuran. Natutuwa si Colleen dahil naisip niyang mabuting desisyon ang iwan ang anak niya sa poder ni Bruce kahit masakit para sa kanya. Ang laki mo na anak ko. Umiiyak na pagkakausap ni Colleen na para bang naririnig siya ng anak niya. Isang malakas na busena ng sasakyan ang bumulabog sa mapayapang panunood ni Colleen. Nang lumingon siya, saktong lumabas ang galit na si Bruce. Umiigting ang panga nito. Ano namang ginagawa mo dito? I told you, hindi mo makukuha ang anak ko. Matigas na sabi ni Bruce habang nakaduro sa kanya. Mabilis na pinunasan ni Colleen ang luha sa mga mata niya at nagmamakaawang tumingin kay Bruce. Wala akong plano na kunin ang anak natin. Naputol ang pagsasalita niya nang galit na sumigaw sa kanya ang lalaki. Anak ko lang Colleen. You left us, remember? Iniwan mo kaming pamilya mo at sumama sa ibang lalaki. Please Bruce, nagmamakaawa ko sa'yo. Hayaan mo na akong makasama ang anak ko. Kahit isang buwan lang. Nagtaas baba ang balikat ni Colleen habang nakaluhod dahil sa paghahagulgol. Kahit lumuhod ka pa, hindi ko ibibigay ang hinihiling mo sa madaling paraan. Manong, pakibuksan nga po ang gate. Umalis ka na Colleen. Wala kang mapapala. Maautoridad at buo ang boses nitong sabi. Tsaka siya tinalikuran. Agad siyang tumayo at malakas ang loob nagbitiw ng salita. Hindi ako aalis dito kahit abutin pa ako ng bukas, sabi niya at pinunasan ang luha. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na siya muling nilingon pa ni Bruce. Pumasok ito sa loob ng kotse at pinaandar papasok sa garahe ng bahay. Umupo si Colleen sa gilid ng gate sa isang malaking bato at nilabas ang baong dalang tsaka nagsimulang kumain. Ma'am, hindi po ba kayo napapagod sa ginagawa niyo? Halos araw-araw kayong naghihintay dito. Nag-iisang buwan na rin sa susunod na linggo, ma'am. Lumapit sa kanya ang guard. Mukhang naaawa na sa kanya. Malungkot siyang ngumiti at umiling. Para po sa anak ko, hindi ako mapapagod. Ay ma'am, hindi po sa pagiging tsismoso. Natawa si Colleen sa sinabi ng guard. Pero, paano niyo po naging anak si Seiya? Huminga siya ng malalim.
at bumuntong hininga. Dati ko pong asawa ang amo nyo. Yung narinig nyo po kanina, totoo po yun. May nangyari po kasi at kailangan kong pumili. Alam ko naman pong magiging mabuting ama si Bruce sa anak namin, kaya pinilit kong iwanan sila. Mas kailangan po kasi ako noon ng isang anak ko. Kailangan niyang operahan sa puso dahil may sakit siya. Kwento niya, bakit niyo po mas pinili na isipin ni Sir Bruce na sumama kayo sa ibang lalaki? Bakit hindi niyo po sabihin sa kanya ang tunay na dahilan? Umiling siya. Mas mabuti na lang po sigurong ganun ang isipin niya, Manong. Mukhang hindi ko rin naman po maipapangako na hindi ko sila muling iiwan kasi may naghihintay sa akin sa States. Sagot ni Colleen. Hindi na muling umimik ang guard habang si Colleen naman dahan-dahang minimasahe ang binti. Nakakaramdam na kasi siya ng pamamanhid. 8:00 na ng gabi nang maisipan ni Colleen na umuwi. Nakauwi na si Macy nang dumating siya sa apartment nila. Natulog siya diretso pagkatapos kumain at uminom ng gamot. Naubusan na kasi siya ng load para matawagan ang kaibigang si Jeff. Wala na rin kasi siyang pera pampaload. You are here again po? Lumawak ang ngiti ni Colleen nang lumapit sa gate sa mismong kinaroroonan niya ang anak niyang si Seiya. Kinabukasan nang bumalik siya. Hi! Naluluha ang mata niya habang nakatitig na mabuti sa mukha ng anak niya. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang ilang detalye ng mukha ni Seiya na nakuha mula sa kanya. Ang ganda mo, puri niya. Ngumiti si Seiya sa kanya, parang hinaplos ang puso niya sa nakikita. Thank you po. Kayo rin po, ang pretty niyo. Thank you. Gusto niyo pong pumasok? Ang init po dyan and you didn't bring an umbrella. Sabi ni Seiya sa maliit na boses. Ang bait mo naman. Really po? Gulat na tanong sa kanya ng bata na parang hindi makapaniwala sa narinig. Oo naman. You want me to come in because it's hot here? Sagot ni Colleen. Thank you po. What's your name po pala? Naisip ni Colleen at natigilan. Hindi niya alam kung ano ang dapat isasagot niya. Kung magsisinungaling ba siya o sasabihin ang totoo sa anak. Pero sa huli, pinili niya magsinungaling. Ako si Tita Colleen. Sagot niya. Colleen? Your name sounds familiar po. Siya naman ang nagulat ngayon sa sinabi ng anak. Dapat ba siyang matuwa sa sinabi ng anak? Labis ang tuwa ni Colleen sa nangyari. Kahit hanggang sa pag-uwi kinagabihan, nakangiti siya. Hindi siya nilulubayan ni Seiya. Nakikipaglaro ito sa kanya kahit may pagitan sa kanilang dalawa. Pero para kay Colleen, hindi hadlang ang gate para hindi siya maging masaya habang naglalaro kasama ang anak. Masaya niyang ikinuwento sa anak niyang si Vanya ang nangyari sa araw niya. Pati ito, sobrang saya at nanghingi ng kung pwede gusto niyang makausap ang kapatid. Hindi niya ito tinanggihan. Kapag kuan, nagagalak na pinayagan. Masaya ako para sa iyo, girl. Sana magtuloy-tuloy na yan. Sabi ni Jeff sa kabilang screen. Sinang-ayunan niya ang kaibigan. Sana rin, sabihin mo na ang tungkol kay Vanya na anak din ninyong dalawa. Iniisip ko nga rin yan. Hahanap ako ng tamang pagkakataon na hindi ko mabibigla si Bruce. Dala ni Colleen ang problema hanggang sa sumunod na araw. Dalawa na ang iniisip niya. Una, makasama ang anak niyang si Seiya. Pangalawa, kung paano niya sasabihin kay Bruce ang tungkol kay Vanya. Papaniwalaan kaya siya nito? Hindi ka ba pinapagalitan ng papa mo, Seiya? You prefer to stay outside than to play inside with your toys. Sabi niya sa anak na makipaglaro na naman ito sa kanya. No po, I love here, so papa can't do anything. Tumawa ito habang nakatakip sa bibig ang kamay. Besides, papa stay all day in his office to do work.
sabi nito at tunog nagtatampo. Gusto niya ang ginagawa nilang dalawa. Gusto niya ang setup nilang dalawa ng anak dahil kahit na ganun, nakakasama niya pa rin ang anak niya. Sa simpleng ginagawa nila, masaya na siya. Handa siyang ulit-uliting gawin ang ginagawa nila ngayon habang nandirito pa siya sa Pilipinas. Pinagpatuloy nila ang paglalaro ng bahay-bahayan na pakulo ng anak niya. Abot langit ang ngiti niya at puno na sa sobrang saya ang puso niya. Pero alam ni Colleen na mas may isasaya pa siya kapag kasama nila si Vanya. Siya, pinapapasok ka na ni Sir Bruce. Paggambala ng guard sa anak niya, nakita niya kung paano ito sumimangot at parang dismayado na tumingin sa guard. Pwede po ba pakisabi kay Papa na dito na muna ako? I still want to play with Tita Colleen. Pakiusap ng anak niya. Katulad ni Seiya, gusto rin ni Colleen na wag na munang pumasok si Seiya. Pero baka magalit si Bruce at baka hindi niya ito payagan pang muli na makipaglaro sa kanya. Tumalikod ang guard at may kinausap sa telepono. Mukhang si Bruce ang kausap. Nang humarap ito sa kanya na ito tumingin. Ma'am, samahan niyo raw si Seiya sa loob dahil gusto rin po kayong makausap ni Sir Bruce. Napakurap-kurap siya ng ilang beses. Hindi makapaniwala sa sinabi nito. Po? Ako? Pinapapasok ni Bruce sa loob? Paniniguro niya. Opo ma'am, pumasok na ho kayo. Sagot nito at binuksan ang gate para sa kanya. Tara po sa loob, tita. Na-excite ito at hinila siya papasok. Parang nakalutang si Colleen. Habang papasok, hindi siya makapaniwala na makakapasok muli siya sa minsan na niyang naging tahanan. Tita, tara po sa taas. I'll show you my room that it's personally decorated by Mama. Hihilain na naman sana siya nito papunta sa ikalawang palapag ng bahay nang lumabas si Bruce galing sa kusina at may suot na apron. Seiya, it's time to eat. Sabi ni Bruce na ikinasimangot ng bata. Later na lang baby. Kumain ka muna. Baka pagalitan ka ng papa mo. Bulong niya kay Seiya. Sige po ha. Huwag ka munang umuwi. Natawa siya sa ginawang banta nito. Tumango naman siya. Inabala niya ang sarili sa pagtingin-tingin sa interior ng bahay. Colleen, join us. Mula sa likod niya, sumulpot si Bruce at dire-diretsong pumasok sa kusina. Hindi na. Busog pa naman ako. Tanggi niya. Gustong kutusan ni Colleen ang sarili dahil kanina pa siya nakakaramdam ng gutom. Hindi rin siya nakapagbaon. Seiya wants you to eat. Sumunod na lamang siya. Anak niya ang gusto siyang kumain. Tita, here ka po sa tabi ko. Offer ng anak niya at ito pa ang nagugot sa kanya ng upuan. Tita, kumakain po kayo ng ampalaya? Makulit na tanong ni Seiya sa kanya. Hindi pero itinikom kaagad niya ang bibig niya. Sasabihin niya sana na si Vanya ay kumakain din. Sino po tita? Kasi po maliban sa akin, si Papa lang po ang kilala kong kumakain ng ampalaya. Pagkukwento nito sa kanya, dahan-dang itinaas ang mata ni Colleen kay Bruce. Nakatingin na rin pala ito sa kanila at mukhang nakikinig sa usapan. Si Missy, yung kaibigan ko. Pagsisunungaling niya. Palihim siyang napailing. Halos lahat ng karakteristik ng mga anak niya nakuha sa ama. Hindi niya pa nakakalimutan kung paano nagsumamo sa kanya noon si Bruce na lutuan niya ng ampalaya. Halos sa buong oras nilang pagkain, si Seiya ang nangunguna sa paggawa ng topic. Tahimik si Colleen at naiilang sa dalawang pares ng mata na nakatitig sa kanya. Seiya, mag-uusap muna kami ng tita mo. Sabi nito, halos masamid na sa sariling dila. Napatanong si Colleen sa sarili. Bakit hindi itinuloy ni Bruce ang salitang mama? Gayong ito naman ang nararapat.
Ganito ba talaga kagalit si Bruce sa kanya? Okay po, sagot nito sa ama. Tita, pagkatapos niyo pong mag-usap ni Papa, I'll show you my room po ha. Paalala naman ito sa kanya. Hinaplos ang puso niya sa nasaksihan. Sino siya para humindi? Kahit wala naman talaga siyang balak na hindian ang anak. Did you ask permission from your papa? No need po, tita. Besides, I really like you to see my mama's own design. It's so pretty. Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi ni Seiya. Kahit na baby, you still have to ask for your papa's permission. Ngumuso ito sa sinabi niya. Tsaka nilingon si Bruce na kanina pa sila pinapanood. Mamaya na yan, Seiya. Mag-uusap muna kami. Okay, talk lang papa ha. Natawa siya sa banta ng anak. Para itong batang pinapagalitan ng ama. Don't school, tita. Let's go, Colin. Sumunod naman siya kay Bruce nang umakyat ito sa taas patungo sa opisina nito. Napadaan pa sila sa master's bedroom. Parang tinusok-tusok ng libu-libong karayom ang puso ni Colin nang maisip ang sinabi ng anak. Gusto nito na makita niya ang kwarto ng personally design ng mama niya. Dinesenyuhan niya mismo ang kwarto ng anak nila noon habang pinagbubuntis ni Seiya, pero hindi naman imposible na ipakuha ito ni Bruce at pinalitan ng bagong design kasama ang bagong mama ni Seiya. Madaming posibilidad. Yun agad ang naisip ni Colin. Ano ang pag-uusapan natin? Mahinang tanong niya kay Bruce. Mas masarap ba siyang humalik? Mas magaling ba siya pagdating sa kama kaysa sa akin? Ha, Colin? Napatanga siya sa lumabas sa bibig ni Bruce. Anong sinasabi mo, Bruce? Ito bang sinasabi mong pag-uusap natin? Pinapasok mo ba ako para insultuhin? Sarcastic ang tanong niya at peking tumawa. Itinaas ni Colin ang mga kamay sa ere. Bruce, simple lang naman ang gusto ko. Gusto kong makasama si Seiya kahit hanggang sa mga sumunod na linggo lang. Hindi ko naman siya kukunin sa'yo. Nagsimulang maglandas ang mga luha sa pisngi ni Colin habang nakikiusap kay Bruce. Then, be Seiya's nanny. Sabi nito na parang ito na lang ang natitirang pagpipilian. Nakatitig si Colin sa pares na kulay kape ng mga mata ng lalaki. Nakahilig sa lamesa si Bruce habang nakatupi hanggang siko ang suot nitong long sleeve na puti. Dinedepena lalo ang maskuladong braso nito. Be Seiya's nanny, and how long do you want? But don't dare to tell her that you are her mother. At bakit ko dapat susundin ang alok mo? Kasi yan lang ang paraan, Colin. Yan ang kapalit ng pag-iwan mo sa amin. Wala na sigurong mas lalamig pa sa boses ni Bruce habang isa-isang binabanggit ang bawat salita. Dahan-dahang namumuo ang luha sa gilid ng mga mata ni Colin hanggang sa nag-iwas siya ng tingin para palisin ang luha. Sige, kung ito lang ang tanging paraan para makasama ko ang anak natin. Tumango-tango si Colin at nakakagat sa pang-ibabang labi. Makakaasa kang hindi ako magpapakilala kay Seiya na tunay niyang mama. Mauna na ako sa labas para makauwi ka agad ako at makabalik ako rito bukas ng maaga. Diretso siyang lumabas ng opisina habang umiiyak. Tita, mula sa huling pasilyo ng ikalawang palapag, nakangiting tumakbo patungo sa kanya si Seiya. Pinunasan niya kaagad ang luha niya. Napatanong si Colin kung ganito ba talaga kahirap maging ina o siya lang ang nahihirapan dahil sa nagawa niya noon. Hindi niya alam kung tama ba ang desisyon niyang pagbayad sa kondisyon ni Bruce. Pero para sa anak niya, di bali na kung mali. Wala na siyang pakialam. Pakita mo na sa akin ang kwarto mo. Tanong niya sa tonong nasasabik. Let's go po. Hinila naman siya ng anak niya. Wala siyang magawa kundi ang magpahila. Tada! Ito po ang room ko. Ganda po, di ba? Ang ganda nga.
Halos pumiyok na si Colleen sa labis na tuwa. Ipinagmamalaki ng anak niya ang disenyo niya. Nagustuhan nito ang gawa niya. Bakit ka po umiiyak, tita? Sinisilip ng anak niya ang mukha niya. Kuryoso ito at mukhang nag-alala. Ha? Hindi. Napuwing lang ako. Bakit naman ako iiyak? Anya, baby, pwede ka bang ihag ni tita? At sa unang pagkakataon, muling mayakap ni Colleen ang matagal na niyang pinangungulilaan. Sa wakas, nayakap na niya ang bunsong anak niya. Do you like my room po? Tanong naman ito sa kanya. Natawa siya, tsaka tumango. Gustong gusto ko. Bagay na bagay sa ganda mo. Sinakop ng kamay niya ang mukha ni Seiya at marang pinanggigilan. Thank you po. Matamis itong ngumiti at niyakap naman siya. Hindi maiwasang hindi mapapikit ni Colleen sa sobrang saya ng yakap ni Seiya. Nang umuwi siya sa apartment, dala niya ang abot langit ng ngiti. Nagtataka tuloy siyang tinitigan ni Missy. Bakit ang saya mo? Tanong nito sa kanya. Ako na dyan, magpahinga ka muna. Pagkatapos nating kumain, ikwento ko sa'yo. Inagaw ni Colleen ang sandok na hawak ni Missy at siya ang nagpatuloy sa ginagawa. Hindi nakalimot si Missy sa pangako niyang kwento. Kaya pagkatapos lang kumain, sinabi niya ang dahilan ng ngiti niya. Pero hindi niya isinama ang kondisyon ng sinabi ni Bruce. Gusto niyang sarilinin muna iyon. Anak, makakasama ko na ang kapatid mo. Kwento niya kay Vanya na nasa kabilang screen, pati ito nagulat. Ang saya ko, Mama. Pwede po makipag-video call sa'yo kapag nasa bahay ka na ninyo. Gusto ko po siyang makita, Mama. Kahit natutulog po siya, okay lang sa akin. Kahit hindi niya ako kilala o makita, okay lang sa akin. Hindi alam ni Colleen kung ano ang dapat niyang maramdaman. Matutuwa ba siya o malulungkot? Hindi rin niya alam kung nakakatuwa pa ba ang sobrang pagkamaintindihin nito sa sitwasyon nila. Nasasaktan siya para sa panganay na anak. Oo naman anak, pwedeng pwede. O siya, sige na, magpahinga ka na. Ininom mo ba ang gamot mo? Malambing na sabi niya sa anak. Mabilis itong tumango. Good night po, Mama. I love you. Good night din, anak ko. Mahal na mahal din kita. Nag-flying kiss silang dalawa ng anak niya sa screen bago pinatay ang video call. Kinabukasan, hila-hila ni Colleen ang maleta niya habang papasok sa bahay ni Bruce. Hindi pa rin siya makapaniwala na makakasama na niya ang anak niya sa iisang bahay. Mapagsisilbihan na niya ito, gaya ng pangarap niya. Tita Colleen? Automatiko siyang napatingin sa ikalawang palapag na mula sa doon. Nagmamadaling naglakad si Seiya habang sinisigaw ang pangalan niya. Seiya? Sinalubong niya ang anak niya at niyakap. You'll be my nanny po? Sabi po kasi ni Papa. Masayang tanong nito sa kanya. Tumango naman siya kay Seiya. Yes po. Gusto mo ba yon? Malambing na tanong ni Colleen habang nakatukod sa dalawang tuhod ang mga kamay at nakangiting nag-aabang sa sagot ng bata. Oo naman po. I can play with you all day until night. Mahina niyang pinisil ang pisngi ng bata. Nang gigigil. Nasaan pala ang papa mo? Tanong niya. Nasa taas po, tita. Wait, I tell him na nandito ka na. Tumakbo ka agad ito, pataas sa ikalawang palapag at pumasok sa kwarto ng ama. Ilang minuto lang, sabay silang dalawang lumabas at bumaba. Manang, pakilagay po ito sa kwarto ni Colleen. Si Bruce, sa isa sa dalawang kasambahan niya lang. Naguguluhan siya nang dinala nito ang maleta niya sa taas. Akala niya yaya siya. Bakit sa ikalawang palapag ang kwarto niya kung ganon? Nag-aalala siya sa kung anong isipin ng ibang kasambahay. Bruce, bakit sa taas? Halos pabulong na tanong ni Colleen kay Bruce habang nakasunod pa rin ang paningin niya sa nagdala ng maleta niya. Gusto ni Seiya na madali kanyang matawag at makita.
Sagot nito na nasa ibang direksyon ang paningin at nakahawak sa ilong nito. Tumango na lamang siya at hindi na lang nag-usisa pa. Nararamdaman nga ni Colleen na pumapabor sa kanya ang tadhana. Dahil sa ganung paraan, magagamit niya ito para mas makasama niya pa ang anak niya. Let's eat breakfast. Siya ang naglagay ng pagkain para kay Seiya. Sinubuan niya pa ito at pagkatapos sinamahan sa kwarto para maligo. Sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan ni Seiya ng yaya. Yan kaagad ang pumasok sa isip ni Colleen. Lumaking responsable ang anak niya sa poder ni Bruce ng mabuti. Katulad ngayon, maayos nitong kinuha ang mga laruan para makapaglaro silang dalawa. Gusto mo bang lutuan kita ng cookies para sa snacks mo? Tanong niya kay Seiya habang nasa kalagitnaan sila ng paglalaro. Naniningning kaagad ang mga mata nito at walang atubiling umoo. Alright, let's fix your toys first, tsaka tayo bumaba. Matapos ni Colleen magligpit, humawa kaagad ito sa kamay niya. Minamadali siyang bumaba dahil excited na raw siya. Seiya, careful, baka mapano ka. Saway niya at hinigpitan ang pagkakahawak niya sa kamay dahil masunurin ang anak niya at hindi na siya nahirapan dahil sumunod kaagad ito. Pinuno ng tawanan nila ang buong kusina habang gumagawa ng cookies para silang nasa sarili nilang mundo at walang pakialam sa dalawang pares ng matang nakatingin sa kanila na walang iba kundi si Bruce. Kasama ni Bruce, lumaki si Seiya. Pero sa tinagal-tagal ng pagsasama nila, hindi nakitaan ni Bruce ang mga labi nito nakangiti katulad na nakikita niya ngayon. Hindi niya nakita ang anak niya na ganito kasaya. Ibang-iba ito sa tuwing kasama si Colleen. Sumilay ang ngiti sa labi ni Bruce habang nakahilig siya sa hamba ng pintuan ng kusina. Papa? Tawag sa kanya ni Seiya kay Bruce. Ang ngiting sumilay sa labi niya, agad niyang winala. Matunog siyang naglakad patungo sa pwesto ni Seiya at Colleen. Sa kabilang dako, nakuha ni Colleen kung bakit ilang-ilang na siya sa titig na kanina niya pa nararamdaman. Kaya naman pala. Sambit niya sa sarili. Gumagawa kami ng cookies ni tita pa. Sabi ni Seiya sa ama. Nakayuko lang si Colleen habang pinagpatuloy ang ginagawa. Let's talk later, Colleen. Nag-angat siya ng tingin kay Bruce. Sige, sagot niya at tumango. Tinalikuran din sila ni Bruce pagkatapos. Kinag-ingay ulit silang dalawa hanggang sa matapos. Tuwang-tuwa si Seiya habang nagmemeryenda sila. Ganon din na nagpresenta itong magdala sa opisina ng ama. Habang pinagmamasdan ni Colleen si Seiya na masayang nag-aabang sa reaksyon ng ama habang kumakain, napansin niya ang pagpungay ng mga mata nito. Halatang inaantok na. Seiya, tara na, kailangan mo nang matulog. Hinawakan niya ang kamay ng anak at maingat na inakay palabas ng opisina. Will you read a story for me later, tita? Tukoy nito mamayang gabi habang binubuksan niya ang pinto ng kwarto nito. Walang problema. Ilang story ba ang gusto mo? Birong pagmamayabang niya sa anak. Natawa siya nang mag-isip muna ito bago sumagot. Nakayakap si Seiya sa kanya hanggang sa makatulog ito. Payapa itong natutulog kaya hindi maiwasan ni Colleen ang hindi mapangiti. Bago siya lumabas, pinatakan niya ng halik sa noo si Seiya. Pagkatapos, dumiretso siya sa opisina ni Bruce. Nadatnan niya itong nakaharap sa harap. Bakit gusto mo kong makausap? Tanong niya para kunin ang atensyon nito. Saglit siya nitong sinulyapan at bumalik din kaagad sa laptop ang paningin. Do you have a cards? Or I just give you a cash? Kumunot ang noo ni Colleen. Hindi niya alam kung anong gusto nitong iparating. Hindi siya sumagot hanggang sa mag-angat ito ng tingin sa kanya. Colleen, tinatanong kita, paano mo gustong makuha ang pera? Cash o isesend ko na lang sa bank account mo? Anong pera?
Anong ibig mong sabihin? I'm giving you your first payment. Sagot ni Bruce na ikinanganga niya. Sweldo ba ang tinutukoy mo? Exactly. Sinalubong ni Bruce ang titig niya na parang normal lang. Hindi ako nagpapasweldo, Bruce. Kasama na ba yan sa kondisyon mo? Nakakuyom ang kamao habang pinipigilan ang sarili na huwag sumabog sa galit. Yes. Walang pag-alinlangan na sabi nito. Sinubukan ni Colleen na pakalmahin ang sarili sa galit na nararamdaman. Gusto niyang pigilan ang sarili hanggat maaari. Ayoko ng pera mo. Hindi ako tatanggap ng sweldo. Malamig ang boses ni Colleen at nilalakasan ang loob. You're sayas, Nani. Sa paningin ninyong lahat, oo, may diing sabi niya. Pero Bruce, ginagawa ko to para makabawi kay Seiya. Para sa anak ko, kahit hindi niya alam na ako ang mama niya. Pumayag ako sa kagustuhan mong huwag kong sabihin sa anak natin na ako ang mama niya kahit nalabag sa kalooban ko. Pero, ito? Sahod? Nakakainsulto ka na, Bruce. Masyado mo nang iniinsulto ang pagiging ina ko sa anak ko. Nagtaas ng paningin si Bruce sa kanya. Ngunit walang bakas na emosyon ang mababasa sa mga mata nito. Tila hindi binigyang atensyon ang hinaing niya at parang pinapahiwatig sa kanya na wala itong pakialam. Accept the money or lose the chance. Madiin at puno ng otoridad ang boses ni Bruce habang tinatanong siya. Parang nanginig ang mga buto niya sa sobrang lamig nito. Ano na, Colleen? Kung ayaw mo, feel free to leave the house now and you'll not able to be with Seiya again. Napailing si Colleen. Hindi siya makapaniwala na umabot na sa ganito ang galit nito sa kanya. Mabilis niyang pinaalis ang luhang dumaloy sa pisngi niya. I'll give you my account number. Suko na siya. Itinaas na ni Colleen ang puting bandera bilang pagsuko. Kahit ano, kahit kapalit pa ang sarili niya, handa siyang gawin ang lahat para sa mga anak niya. Simula sa araw na iyon hanggang sa dumaan ng ilang linggo, araw-araw siyang nakakatanggap ng pera galing kay Bruce. Suhol nito sa kanya. Malapit nang matapos ang 2 buwan na leave niya sa trabaho. Ibig sabihin, malapit na siyang bumalik ng States. 1 linggo na lang at 3 araw na lang ang natitira. Birthday na ni Seiya. Unang birthday, nakasama siya. Anak, anong sa tingin mo ang magandang regalo para sa kapatid mo? Panghihingi ni Colleen ng opinyon sa anak niyang si Vanya. Nakausap niya sa kabilang screen. Nakapantulog pa ito at mukhang bagong gising lang. Ano, Mama? Toys po? Sagot nito at mukhang hindi sigurado. Mula sa screen, pinanood ni Colleen kung paano huminga ng malalim si Vanya. Dumaloy sa kanya ang pag-alala para sa anak. Are you okay, anak Vanya? Ininom mo ba ang gamot mo? Where's your Tito Jeff? Aligagang tanong niya sa sobrang pag-alala. Calm down, Mama. Tinawanan ni Vanya ang reaksyon niya. I'm fine. Kakain po ako mamaya bago uminom ng gamot. Nasa kusina po si Tito. Sagot ni Vanya. Medyo nakahinga siya ng maluwag pero hindi pa rin nababawasan ang pag-alala niya rito. I miss you na, Mama. I miss you too. I love you, baby. I love you too, Mama. I can't wait to see you po. Nakangiti si Colleen sa sobrang lambing ng anak niya. Malapit na tayong magkita. Sige na, anak. Puntahan mo na si Tito Jeff mo para makakain ka na at makainom ng gamot. Matutulog na rin si Mama. Hinalikan ni Colleen ang kamay at nilapat sa screen ng cellphone niya. Ganon din ang ginawa ni Vanya. Matapos niyang patayin ang video call, kinumutan niya ang sarili para makapagpahinga. Kinabukasan, sumaglit si Colleen sa isang mall na hindi kalayuan sa subdivision nila. Bumili siya ng ireregalo niya para sa anak niyang si Seiya. Nang makauwi siya at habang tinatago ang regalo niya sa sariling kwarto, panay ring ng cellphone niya. Nang dinampot niya,
Pangalan ni Missy ang nakatatak sa screen. Hello? Mabuti naman at sinagot mo na. Kanina ka pa tinatawagan ni Jeff. Hindi ka raw sumasagot kahit online ka naman. Bahagyang nailayo ni Colleen ang cellphone sa tenga sa lakas ng boses nito. Nakasilent ako. Bakit raw? Rason niya. Si Vanya, isinugod sa hospital. Hindi raw makahinga. Ang sabi ng doktor, kailangan na siyang operahan. Parang lumabas sa katawan niya ang kaluluwa niya sa narinig. Nanginginig siya sa takot. Colleen, kailangan ka ng panganay mo. Pwede mo ba akong i-book ng flight, Missy? Aayusin ko lang ang gamit ko. Sige, susunduin kita dyan. Manghihiram ako ng kotse sa boyfriend ko. Salamat, Missy. Parang nakalutang si Colleen habang nilalagay sa maleta ang mga gamit. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Ang tanging nasa isip niya ang kalagayan ng anak niyang si Vanya. Kailangan siya nito. Hindi niya kaya kung may mangyari sa anak niya. Where are you going? Why are you packing your things? Tanong ni Bruce sa kanya nang pumasok ito sa kwarto niya. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa ginagawa niya. Anong kailangan mo? Tanong niya pabalik habang pinipigilan ang sariling hindi bumuhos ang luha. Mabilis niyang isinara ang maleta nang mapasok na niya lahat ng damit niya. Gusto ni Seiya na pumunta tayo ng park. Tayong tatlo lang. Parang piniga ang puso niya sa isiping tatanggihan niya ang anak nila. Ayaw niyang tanggihan pero wala siyang choice. Kailangan niyang umalis. Kailangan ko nang bumalik ng States, Bruce. Pakisabi na lang kay Seiya na aalis na ako. Halos pumiyok na si Colleen kaya kinakailangan niyang kagatin ang pang-ibabang labi. Birthday ni Seiya, Colleen. Nangako ka sa anak natin. Matigas na sabi ni Bruce. Nakalimutan nga ni Colleen. Birthday na ni Seiya. Yun sana ang unang birthday ng anak nila na kasama siya. Kailangan kong bumalik ng States, Bruce. Gusto kong hintayin ang kaarawan ni Seiya. Pero hindi pwede. Mas mahalaga pa ba talaga ang uwian mo kaysa sa anak natin? Kailangan niya ako, Bruce. Ako lang ang meron siya. Pero ang anak natin, si Seiya, kasama ka naman niya. Pero yung uuwian ko, kailangan na kailangan ako. Labis ang pagpigil ni Colleen sa sarili niya na huwag mabanggit kay Bruce ang tungkol kay Vanya. Kaya kailangan din ito ng panganay nilang anak. Pero wala itong alam. Matatagalan pa siya sa pagpapaliwanag. But our daughter needs us, Colleen. I can't do it alone. Kailangan ka rin namin. Kailangan ka ni Seiya. Tumunog ang cellphone niya. Tumatawag na si Missy sa kanya. Nasa labas na ako. Kailangan mo magmadali, Colleen, para makaabot ka sa flight ng binuko ko. Sabi ni Missy sa kabilang linya. Mabilis niyang dinampot ang maleta niya. Sige, bababa na ako. Sagot niya rito. Bumaling siya kay Bruce na ngayon malamig na nakatitig sa kanya. Pakibigay kay Seiya ng regalo ko. Nasa ilalim ng unan ko. Pakiusap niya at mabilis na bumaba at lumabas ng bahay. Nakaabang na sa kanya si Missy at ang boyfriend nito. Habang nasa daan sila patungo sa airport, umiiyak siya. Nasasaktan sa nangyayari. Hindi niya kaya ang mga pangpipilian niya. Pakiramdam ni Colleen para siyang bumalik sa dati kung saan kailangan niyang mamili sa dalawang taong mahalaga sa buhay niya. Paglapag ng eroplanong sinasakyan niya, agad siyang dumiretso sa hospital na sinabi sa kanya ni Jeff. Vanya Beatriz Aseñas? Tanong niya sa nurse. Second floor, room 201. Tumalikod ka agad si Colleen at agad na sumakay ng elevator. Hindi na siya mapakali. Sobra na siyang nag-alala sa anak niya. Nang bumukas ang elevator, lakad-takbo ang ginawang paghahanap sa room 201. Nang nasa harap na siya ng kwarto, wala siyang inaksayang panahon at agad itong binuksan. Girl! Lumapit sa kanya ang kaibigan niyang si Jeff at kinuha ang maleta niyang dala. Vanya, anak? Niyapos ni Colleen ang anak niya ng mahigpit na yakap. Umaagos ang luha niya.
habang kinukulong si Vanya sa bisig niya. I'm sorry anak, I'm sorry. Paulit-ulit na sabi niya. Dinampi niya ang labi sa tuktok ng ulo ni Vanya. Mama, okay lang po ako. Halos pabulong na sabi ni Vanya sa kanya at inahagod-hagod ang likuran niya. Naputol ang pagyakap niya kay Vanya nang sumunod na pumasok sa kanya ang doktor kasama ang isang nurse. Nakipag-usap ito sa kanya ng masinsinan. Parang binagsakan siya ng langit at lupa sa tamlay niyang bumalik sa kwarto. Natutulog na si Vanya kaya malaya siyang nilapitan ni Jeff at nakipag-usap sa kanya. Anong sabi ng doktor? Nasikip ang dibdib ni Colleen pero hindi niya inakala na simpleng tanong lang ni Jeff, tuluyan siyang mababasag. Napatakip siya sa sariling mukha at napahagulgol. Doble-doble na ang iniisip niya. Hindi ko alam kung saan ako hahanap ng heart donor sa lalong madaling panahon, Jeff. Kailangan ng operahan si Vanya sa lalong madaling panahon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Andito ako, girl. Tutulungan kita. Hindi kita pababayaan. Umiiyak na rin na sabi ni Jeff sa kanya. Sobrang laki ng pasasalamat ni Colleen sa kanya mga kaibigan dahil sa labis na mga tulong ng mga ito. Hahanap tayo. Dagdag ni Jeff at hinagod ang likuran niya. Isang araw na ang lumipas, simula nang dalhin nila sa ospital si Vanya. Isang araw na silang wala pang nahanap na donor. Ibig ding sabihin, birthday na ni Seiya ngayon. Did you know, anak, that today's your sister's birthday? Seiya's birthday. Anya kay Vanya habang pinapakain niya ito ng prutas. Really, Mama? Pagkukumpirma ni Vanya, pilit na pinasisigla ang boses. Yes, baby. Tumango siya at ngumiti. I'm sorry, Mama. Hindi ka patuloy nakasama sa birthday ni Seiya. Inabot ni Colleen ang pisngi ni Vanya at hinaplos-saplos. Anak, you don't have to say sorry. You need me, so I have to be here. May susunod pa naman. Paliwanag niya. Wala kang kasalanan, okay? Okay po. Sige na, ubusin mo na tong apple. Isinubo niya ang huling slice ng apple kay Vanya. Sa kabilang banda, kung saan naiwan si Bruce kasama si Seiya sa Pilipinas, hindi makaramdam ng saya ang lalaki. Masaya siya para sa anak na si Seiya, pero parang may kulang. Inamin ni Bruce, gusto niyang kasama si Colleen sa birthday ng anak nila. Gusto niyang kumpleto sila at hindi niya matanggap na pinili nito ang bumalik sa States kaysa ang manatili para kasama sa birthday ng anak nila. Napapatanong si Bruce sa isipan kung gaano ba talaga kaimportante ang naiwan sa States at bakit nagmamadali itong bumalik. Yumuko si Bruce at bumulong kay Seiya. Baby, your mama have a gift for you. Nagliwanag ang mga mata ng anak niya sa sinabi niya at parang walang pakialam na biniktawan ng ibang regalo na hawak. Really, Papa? Where is it? Where is it? Sunod-sunod na tanong ni Seiya sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Napangiti siya at tumayo tsaka hinila ang anak patungo sa kwarto ni Colleen. Come with me and let's get your mama's gift. Anya kay Seiya. Papa, bakit tayo nasa kwarto ni Tita Colleen? Nagtatakang tanong ni Seiya sa kanya nang pumasok sila sa kwarto. Pinantayan niya ang anak at hinawakan sa balikat. Because we're going to get your gift. Pero ang sabi niyo po, ang gift ni Mama ang kukunin natin? Yes, baby. That's why we're here. But this is Tita Colleen's room, Papa. Hindi mapigilan ni Bruce ang matawa dahil sa mukha ni Seiya. Nakakunot na ang noo nito at kinutkot na ang tungki ng ilong. Kaya nga anak, Tita Colleen is not your tita. She is your mama. Paliwanag niya kay Seiya na kahit bata pa,
parang naintindihan ang sinabi niya. Ilang ulit kumurap si Seiya at lumunok. Papa, wag ka po mag-joke. Pagmamaktol nito. Seiya, I'm not joking. Tita Colleen is your mama. She is my wife. Then, why she is not with us? And why did she told me to call her tita? Tanong nito sa maliit na boses. Huminga ng malalim si Bruce habang nag-iisip kung papaano siya magpapaliwanag kay Seiya sa simpleng paraan na madali nitong maiintindihan. Because she's scared that you are not going to like her nor accept her, baby. She has something to do. That's why she left and has to leave now. Sabi niya, Mama love me, Papa, right? She loves us, right? Tumango at ngumiti siya kay Seiya. Of course, baby. She loves you so much. I love her too, Papa. Bakit hindi po tayo sumama sa kanya? Nasa malayo po ba siya? Let's go to her, Papa. I want to hug Mama. Peking umubo si Bruce. Tumayo siya at kinuha sa loob ng closet ang regalo ni Colleen para sa anak nila. Hawak niya ang hindi masyadong kalakihang box na square. This is your mama's gift. Would you like to open it? Tinulungan niya si Seiya sa pag-unwrap at nang matapos, siya ang nagbukas. Wow! This is so nice, Papa! Namamanghang puri ni Seiya habang nakatingin sa jewelry set. Kahit na natapos na ang birthday party ng anak niyang si Seiya, hindi pa rin ito matapos-tapos sa pagpuri. Hawak-hawak pa nito habang pagbaba sa hagdanan, kinabukasan para kumain. Matapos nilang kumain, nagpaalam si Bruce kay Seiya na aalis muna. Pinuntahan niya sa apartment ang kaibigan ni Colleen na si Missy para personal na itanong kung saang parte sa state si Colleen. Please, Missy, huwag mong sabihin kay Colleen na pupuntahan namin siya ni Seiya. Sabi ni Bruce matapos malaman kung nasaan si Colleen. Bakit ayaw mong malaman ni Colleen? Tsaka, alam na ba ni Seiya na si Colleen ang mama niya? Sinabi ko sa anak namin kagabi. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit mas pinili niyang bumalik sa States kaysa makasama ang anak namin. Sabi niya, Bruce, wag mo sanang kaagad husgahan si Colleen. Marami siyang pinagdaan ng paghihirap. Pag nahanap niyo ang sinabi kong lugar, please, ikamusta mo ko kay Colleen. Sabihin mo na, susunod ako sa kanila. Sabi ni Missy. Tumango siya at ngumiti. Pagkatapos nilang mag-usap, nagpaalam siya kay Missy. Ganun na rin sa kakarating nitong boyfriend. Habang nasa daan, tinawagan ni Bruce ang kasambahay na ihanda ang gamit ni Seiya. Pupuntahan po ba natin si Mama, Papa? Tanong ni Seiya sa kanya habang tinatali niya ang buhok nito. Yes, baby. We're going to Mama. Iso-surprise natin siya. Sabi niya. Sa kabilang dako naman, problemado si Colleen. Habang nasa tenga ang cellphone, pinunasan niya ang pisngi ng basa sa luha. Bago ibinulsa ang cellphone, katabi niya ang kaibigang si Jeff. Habang binabantayan naman na makasamahan niya sa trabaho na bumisita kay Vanya sa loob. Anong sabi, girl? Umiling ng ilang beses si Colleen sa tanong ng kaibigan. Ayaw ituloy ng donor, Jeff. May nag-offer daw kasi sa kanila ng mas malaking pera. Halos pabulong niyang sabi sa sobrang hina ng boses. Mahigpit siyang niyakap ni Jeff habang dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na hallway ng hospital. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, girl. May awa ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi pababayaan ng Diyos si Vanya. Tumango siya ng tumango. Sumasang-ayon sa sinabi ni Jeff. Malabo ang mga mata ni Colleen dahil sa luha, kaya hindi niya nakita ang papalapit na bulto ni Bruce na karga-karga ang natutulog na si Seiya sa mga braso. Sabay silang nag-angat ng tingin ni Jeff nang may tumigil sa harap nila. Pareho silang nagulat, lalo na siya habang nakatingin sa karga-karga ni Bruce. Bruce? Mahinang tawag niya. Girl, mauna muna ako sa loob. Sasabihin ko sa mga kaibigan natin
na bumalik ulit sila sa susunod na araw. Bulong sa kanya ni Jeff, tsaka naunang pumasok sa kwarto ni Vanya. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya. Nakatitig lang sa kanya si Bruce. Siguro dahil magulo ang buhok niya at sobrang haggard na niya. How's the patient? Is your daughter okay? Natigilan si Colleen at napamaang. Agad dinagsa ng kaba si Colleen. Napatanong siya sa isipan kung paano nalaman ni Bruce na si Vanya ang nahospital at anak niya. I can say she's okay. Bakit muna kayo nandito? Sagot niya at pinipilit na maging casual sa pagsagot. Seo wants to see you. Tumango siya at bahagyang inayos ang sarili. Pwede ko ba siyang makita? Mas lalo siyang kinabahan sa pakiusap ni Bruce. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sige. Wala sa sariling sagot niya. Nauna siyang pumasok sa kwarto at sumunod naman ito sa kanya. Mama? Si Vanya. Pero nang makita ang nasa likod niya, humina ang boses. Bruce, this is Vanya, my daughter. Pagpapakilala ni Colleen kay Bruce. Base sa reaksyon nito, parang alam na ni Colleen. Hi Vanya, I'm your mama's husband. And this is our daughter Seiya. Si Bruce kay Vanya. Hello po. Hindi rin nagtagal si Colleen at Bruce sa kwarto ni Vanya dahil nagpresenta si Bruce na samahan si Colleen nang bumili ng makakain nila habang iniwan naman nila si Seiya kasama si Vanya at Jeff. Ilang taon na si Vanya? Unang tanong kaagad ni Bruce sa kanya habang naglalakad sila. 10 years old, sagot niya. Kaya ba hindi mo natapos kaagad ang college kasi pinagbubuntis mo siya? Oo, wala naman kasing ibang tumutulong sa akin. Tinakwil ako nila mama eh. Colleen, anak ko ba siya? Ako ba ang papa niya? Natigil sa paghakbang si Colleen sa biglaang tanong ni Bruce. Ilang beses siyang napalunok sa sariling laway dahil sa kaba. Colleen, maglalabing 1 taon na rin simula nung maghiwalay tayo sa college. Humugot ng malalim na hininga si Colleen para kumuha ng lakas ng loob bago sumagot. Ang sinungaling ko kung sasabihin kong hindi. Bruce, oo, anak natin si Vanya. Halos kumalas ang hininga ni Colleen sa sobrang kaba habang umaamin. Hindi niya inakala na darating ang ganitong pangyayari na kung kailan hindi siya handa. Sa kabilang perspektibo o pananaw ni Bruce, hindi alam ni Bruce kung ano ang dapat niyang maramdaman. Halo-halo ang nararamdaman niya. Hindi rin niya alam kung magagalit ba siya o matutuwa sa nalaman. Magagalit dahil itinago ni Colleen sa kanya ang anak nila o matutuwa dahil sa wakas nalaman na niya anak niya pala si Vanya. Marahas na bumuga ng malalim na hininga si Bruce at nakapamewang ang isang kamay na lumingon sa ibang direksyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit tinago mo sa akin ang anak natin, Colleen? Tanong ni Bruce kay Colleen habang naluluha. Graduating ka nun, Bruce. Pag sinabi ko sa iyo, sa tingin mo, nasa kung anong meron tayo ngayon? Sa tingin ko, hindi, Bruce. Your parents want you to be successful. But you suffered alone, Colleen. You suffered. Kinaya ko naman ha. Look at me right now. Kinaya ko naman, Bruce. Kahit na, Colleen, kahit na. You sacrifice your dreams. Kaya ko naman kayong panindigan. My parents was not against... Sabi niya, pero pinuto lang ni Colleen. Pero kapag nalaman na magkakaanak tayo, na hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral, anong sa tingin mo ang mararamdaman nila? There will be a possibilities na katulad ko. Itatakwil ka rin nila, tita. You're selfless. At the same time, selfish, Colleen. Sa pangalawang beses, pinuto naman siya ni Colleen. Because I had to. I don't have a choice, Bruce. Hindi ko rin naman gusto na itago si Vanya sa'yo. Pero the fact nag-graduate ka na, ayokong maudlot pa. Sa kabilang banda, habang nakatitig si Colleen kay Bruce,
Habang nagsasalita, hindi na niya makilala ang sarili. What about after graduation? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Parang nagtitimpi si Bruce habang tinatanong si Colleen. Umiiyak na rin ito. Kinain na ako ng takot, Bruce. Natatakot ako na baka hindi ka maniwala na anak natin si Vanya. Kasi 'di ba, iniwan kita nang walang paalam. Tapos magpapakita lang ako na parang walang nangyari. Tapos ipapakilala ko pa si Vanya. During our marriage then, kinain ka pa rin ba ng takot? O ayaw mo lang talaga ipakilala sa akin ang anak natin? Parang piniga ang puso ni Colleen sa sakit habang nanunood kay Bruce na parang nabasag na baso. Wala na silang pakialam sa mga taong nakakita sa kanilang dalawa. I'm sorry. Masyado akong naduduwag sa takot. Si Colleen kay Bruce habang umiiyak. Ang hirap mong intindihin, Colleen. Napakahirap mong unawain. Minasahe ni Bruce ang bridge ng ilong at bumuga ng hangin. Sorry. Hindi rin ba alam ni Vanya na ako ang papa niya? Umiling si Colleen na nagpatango kay Bruce. Mukhang inaasahan na nito ang sagot ni Colleen. Wala silang kibong dalawa habang namimili ng pagkain. Sumasagot at nagtatanong lang sila sa isa't isa kapag kinakailangan. Let's not act like this in front of the kids. Tumango lang si Colleen sa sinabi ni Bruce. Kaya ka ba umalis nun dahil kay Vanya? Tumango naman siya at hindi na lang kumikibo. Anong sabi ng doktor? Kailangan siyang operahan sa lalong madaling panahon. Naghanap naman kami ng donor pero nag-back out yung iba dahil may mas malaking nagbabayad. Sabi niya. Bakit daw may sakit sa puso si Vanya? Namana raw, sabi ng doktor. Wala naman kaming history na sakit sa puso. Kaya siguro yung sa lola mo? Sabi naman ni Colleen. Sabay nilang pinakain ang mga anak nila. Si Bruce kay Vanya habang si Colleen naman kay Seiya. Nagpaalam naman si Jeff na umuwi muna sa bahay nila ni Colleen para magpahinga. Kaya sila na lang ang naiwan. I love your gift, Mama. It's so nice. Napamaang si Colleen sa narinig sa tinawag sa kanya ni Seiya. Parang musikang paulit-ulit na nagplay-play sa utak niya ang pagtawag sa kanya ni Seiya ng Mama. Tumingin siya kay Bruce. Tumango ito sa kanya. Ibig sabihin, alam na nito na siya ang mama nito. You have the same as your ate Vanya, baby. Sabi niya sa anak. Pinakita naman ni Vanya ang suot niyang kwintas na katulad na kay Seiya. Vanya, anak, di ba tinatanong mo nun kung nasan ang papa mo? Tumango si Vanya sa kanya. Siya ang papa mo. Tinuro ni Colleen si Bruce na ngayon mukhang nagulat sa ginawa niyang pagsabi kay Vanya. Yumakap kaagad si Vanya kay Bruce habang umiiyak. Natawa tuloy siya dahil pati si Seiya umiyak na rin. Naging pabor ang tadhana sa kanila dahil 2 araw ang lumipas. Sinabi ng doktor na pwede nang operahan si Vanya dahil may donor na. Matapos naman ang operasyon, hindi rin nagtagal si Vanya sa ospital dahil pinayagan na itong umuwi. Ilang buwan na rin ang lumipas at mas pinili muna ni Colleen na mas manatili dito sa States kaysa ang bumalik sa Pilipinas kasama ang mga anak nila ni Bruce. Hindi naman siya iniwan ng anak niyang si Vanya. Sa tingin mo, may pag-asa pa kayo ni Bruce na magkabalikan, girl? Tanong ni Jeff sa kanya habang kumakain sila ng tanghalian sa cafeteria ng kumpanya na pinagtatrabahuan nila. Kasama nila ang iba nilang kasamahan pero may sarili din itong pinag-uusapan. Ano bang klaseng tanong yan? Sabi niya. Sus, kunwari pa. Ano nga? Meron pa ba? Ewan ko sa'yo, Jeff. Anya. Mahal mo pa? Mahal mo pa, no? Umikot ang mata niya sa tanong ni Jeff at pagkatapos tumawa. Mahal mo pa nga. Deklara nito at parang sure na hindi naman nawala. Siya pa rin naman hanggang ngayon. Pero sa ngayon, mas focus muna kami sa mga anak namin. Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa aming dalawa. Sabi ni Colleen.
Speaking of, ayan na ang asawa mo. Bulong ni Jeff habang nakangiti at nakanguso sa likuran niya. Napairap siya at napatawa sa kaibigan. Umikot si Colleen para tignan ang sinasabi ni Jeff. Hindi nga ito nagkakamali dahil papunta na sa direksyon niya si Bruce at may hawak na punpunang bulaklak. Umakyat ang hiya sa katawan niya. Mapansing nasa kanila ang mga mata ng katrabaho niya. Thank you, sabi niya nang inabot sa kanya ang bulaklak. Kasama mo ba si Seiya? Umiling si Bruce, tsaka kinuha ang bag niya. Yes, nasa bahay sila at naghihintay sa atin. Sa bahay mo o sa bahay namin ni Jeff? Bahay natin. Tumango si Colleen at maliit na ngumiti. Nang makarating na sila sa subdivision ng bahay ni Bruce, nagtaka si Colleen dahil walang kahit isang ilaw ang bukas sa loob ng bahay nila. Hindi ka ba nagbukas ng ilaw bago umalis, Bruce? I did, sabi ni Bruce. Agad nilokob ng kaba si Colleen. Nagmadali si Colleen at magbubukas sana ng ilaw nang maunahan siya ng kung sino. Mama, lingon ka po sa likod mo, sabi ni Vanya na kasama ngayon si Seiya. Sinunod niya ang sinabi ng anak. Napatakip siya sa bibig nang makita ang nakaluhod na si Bruce at may hawak na box na may laman na singsing. Hindi magawang gumalaw ni Colleen sa gulat at parang bumalik sa kanya ang alaala nila nung nag-propose din sa kanya si Bruce. Pakiramdam niya para siyang gumalik sa pagiging teenager sa nararamdaman. Mrs. Colleen Aseñas Veda, will you marry me again? Alam kong hindi pa natin napag-usapan ang tungkol sa ating dalawa, pero gusto kong malaman mo na mahal pa rin kita at mamahalin pa kita ng sobra-sobra. Kayo ng anak natin. Bruce, will you marry me again? Hindi mapigilan ni Colleen ang mapaluha habang nakatingin sa mismong mga mata ni Bruce. Sa kabila na nangyari sa kanila, hindi niya maipagkakaila na kahit ilan pang pagsubok ang lumipas o dumaan sa kanila, si Bruce at si Bruce pa rin ang pipiliin niya habang buhay. Kaya sino siya para tanggihan ang asawa niya? Oo naman, papakasalan kita ulit, sagot ni Colleen habang umiiyak sa tuwa. Matapos ang 5 buwan, napagdesisyonan ni Colleen at Bruce na bumalik sa Pilipinas para doon iganap ang kasal nilang dalawa at para na rin doon manirahan. Inayos din ni Bruce ang papeles ng anak nilang dalawa na si Vanya para opisyal na nadalhin ang apelyido ni Bruce. 9 na buwan ang lumipas. Malusog na isinilang ni Colleen ang pangatlo nilang anak na si Brian at habang dumadaan ang panahon, iba't ibang problema rin ang hinarap nila. Isa na roon ang pagtatalo, pero sa huli, natutunan nila na maging tapat sa isa't isa. Huwag maglihim, mas padaigin ang pagmamahal at ilagay sa gitna ang Diyos.